Amen. Hallelujah. Amen. So today, I want to speak to you about family. This is our theme, the purpose why God created the family. Ang rason o ang hinungdan nganong gihimo man sa Ginoo ang pamilya. Kinsay na ay pamilya din taas ang kamot. Amen. Salamat sa Ginoo nga natay pamilya. Lisod ug wa kay pamilya. Asa man tagikan, asa kagikan. Now the family is the center of God's plan for happiness. Ang pamilya mao'y sentro sa plano sa Ginoo nga ang pamilya magmalipayon. Malipayon ba ang tanan sa iyang pamilya? Nalipay ba ka sa imong pamilya? Now this is part of God's plan why He created family. Tungod kay usani sa mga sentro sa huna-huna sa Ginoo nga nang iyang gihimo ang pamilya para ikaw mahimong magmalipayon. Amen. Pero pastor, wa naman ko malipay sa ako ang pamilya. Di ba usay makinana ta? Now, take note nga si Satanas gusto gyud niya nga dili ka mahimong magmalipayon. Tanang plano sa Ginoo gusto gyud nang dauton sa yawa. Amen. Busa kung di ka magmalipayon ingna Satanas ayaw pagsamok-samok sa akong pamilya. That is part of the devil techniques ba na para dili ta magmalipayon because this is one of the biggest plan of God nga ang tao magmalipayon siya kung naa siya'y pamilya. And the Bible teaches us that God established family from the very beginning and it shows His concern to every family. Now take note, nga ang Diyos gi-establishar niya ang pamilya sukad pa sa una. Siya mo'y nagmugna, siya mo'y nagplano sa pamilya og naghatag og importansya sa matag pamilya. Busa ka ng imong pamilya karon, importante na atubangan sa Ginoo kay siya mo'y nagmugna sa tanang pamilya. If you will look at in the Old Testament, imong makita nga ang unang panalangin gihatag sa Ginoo sa dihang si Adan ug si Eva nag-uban. Tignaw ta, ang unang panalangin asa gibuhian sa Ginoo sa pamilya. The Bible says in the book of Genesis chapter 1 verse 28, and the Lord blessed them and said to them, be fruitful, be multiplied, replenish the earth, have dominion. Mauning ingon sa Ginoo sa pamilya, gipanalanginan sa Dios ang pamilya tungod kay iya kining hinimo. If you will look the other scripture in the Bible, the widow woman and his son with prophet Elijah. Katubang babae ba nga mamatay na sila sa kagutom pero gipadad-an sila sa Dios og propeta o ang propeta nag-ingon lutuan lang na kay naay ihatag ang Dios sa imuhang pamilya. And from then, katong nga pamilya, wala magutman hangtod nga miabot ang abundansya sa ilahang dapit. Imong makita nga ang Dios taghatag og pagtagad sa panagpamilya. If you will read another story in the life of prophet Elijah with a widow gyapon, usa ka babae nga nang shortage ang iyang financial. Kinsay shortage imong financial din itaas ang kamot sa imong pamilya. Kulang permanente ba? Kulang ang sweldo. Kinsay ma-short permanente. Kinsay ma-short permanente sa iyang financial taas ang kamot. Oh, grabe. Gamay ra gyud ka kwartahan gining uban. Bato palakpakan gina. Ma-short labi lang na bayro nun, pinakalit. Agkay ma-short gyud, no? The widow woman experienced shortage. Namatay ang iyahang bana nga naay gibilin nga dako nga utang. Isa na utang din, di lang mo taas sa kamot kay masakpan ta. Naa siya'y utang. Unya ang maningilay, mingon na nga, kuhaon ako ng imong anak, kay puro mong ibayad sa iyang utang sa imong bana. Ang problema, ang asawa. Pero, tungod kay ang Diyos mo'y nagbugna sa pamilya, ang Diyos nagmilagro sa ilahang pamilya. Usa, kung naaman tayo mga shortage sa ato ang pamilya, pagkaon man, financial man, ayaw kabalaka, nga naman, ang Diyos nagtagad sa atong matag panimalay. If you will read in the New Testament,
ang unang milagro nga gihimo ni Jesus didto sa kasal sa Kana. No? Unang milagro nga gihimo ni Jesus. Wala niya giayo ang mga bakul, wala sa niya giayo ang mga buta. Asa siya nagpakita sa unang milagro? Sa kasal, sa pamilya. Nganuman, ang Dios nagtagad siya sa imong pamilya. Ingnay mo katapad, gitagad sa Ginoo ang imong pamilya. Kunya, ingna siya, pinaka-importante. Basig ikaw lang ang wa nagtagad. Mao na'y problema. Kaya ang Diyos nagtagad sa atong pamilya, pero kita wa man ta magtagad sa atong pamilya. Ba sa nga na? No? Pasagdi na sila, oy, dagko naman na, makauli naman akong banat, dagko naman na, makauli na akong kasawa, nagkalinto ra, maayo ra nag-iyaha, pastor. No? We need to show concern because mao ni ang gihimo sa Dios sa pamilya. Iyang gitagad ang pamilya. And the Bible teaches us also how to have a loving and a happy family. And don't you know that the family is the DNA of the church? Dapat ninyong masayran nga ang iglesia, ang Born Again Sanctuary of Praise family. Ang iyang DNA, kasabot mong DNA, iyang foundation nga characteristic naa sa matag pamilya. Nganong ang simbahan sa Born Again Sanctuary of Praise na ay malinawon nga simbahan tungod kay na ay malinawon nga pamilya. No? Matag pamilya na to because this is our DNA. Now take note, if you want to create a healthy church, then create a healthy family. Then if you want to create a healthy family, then create a healthy people. If you want to create a healthy people, then create a healthy relationship to God. Dapat ninyong mabantayan, kung gusto ka og healthy nga pamilya, no? Sa atong pamilya, gusto na ko, pastor, nga unta, ani ako mga anak, kugingan, ako pastor, mahimong kong buutan, akong bana, mahimong labing, then the family should create a healthy people. Dili makaproduce ang pamilya og healthy family kung walay healthy nga mga tao sa sulod sa iyahang pamilya. Sabtan ko ninyo? Dili po makaproduce og healthy nga tao ang pamilya kung wala siya healthy nga relationship sa Ginoo. That is why it is very important that from the beginning, nag-start yun ta sa Ginoo. Usay, gusto nato nga atong pamilya maayos, pero ang sulod sa ato ang pamilya, ang mga tao sa sulod sa atong pamilya, walay ayos nga relasyon sa Ginoo. Gusto ta og ayos nga pamilya, then we will atong ayoson ang mga tao sulod sa ato ang matag panimalay. Gusto ka og malipayon nga pamilya, pero kamong duha sa imong asawa, awayon kaayo. Nabay healthy nga family? Wala. Nga naman, tungod kay ang matag individual dili healthy. Dili ka maka-expect sa inyong pamilya og magmalipayon kung ang inyong mga anak awayon. Dili ka maka-expect og hinlo nga panimalay kung ang mga nagpuyo nga mga tao, mga damak. Ama, dili. Oh. Ayaw ka mag-expect kung saan naghan kayo expectation, pero pag-abot sa pinaka foundation, pakyesta. That's why if you want to expect a good and happy family, dapat expect nga naay mga tao nga nagmalipayon sa sulod sa inyong panimalay. That is the secret. Mao man ay sikreto. Dapat gusto nga mahitabo sa atong panimalay. Gusto na ko, pastor, nga akong bana magkugihan. Gusto na ko ang akong mga anak magkugihan. Ang pangutana, ikaw, kugihan ba ka? Basig, kugihan, manugo. Tama, no? Dili ta maka-expect, ana. Unya kita, wala ta maglihok sa sulod sa ato ang panimalay. Because from the beginning, nagsugod ang pamilya, ang strand sa pamilya, naa sa mga tao, sulod sa iyahang panimalay. Amen. Now, today, I want to share to you today why God created the family. Number one, God created the family to rule and to manage His creation.
ang purpose kanong gihimo sa Dios ang pamilya, una-una, tungod kay para magdumala sa iyang mga binuhat. Manager. Ini makatapad, manager ka. Mao ni purpose kanong gihimo. Ingon ang Genesis chapter 2 verse 19 and 20. No, God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. Sa kaadlaw niya na ang Diyos, gihimo niya ang mga mananap. Unya pagkahuman, iyang gidala dito sa tao. Unya pagkatubang sa tao o sa mananap, kung unsay gipapangalan sa tao sa mananap, ingon ang Biblia, mao na naingalan sa hayop. Sa ato pa kanang mga horse, mga dog, mga birds, mga fish, no? Ang kisay naghatag og pangalan ana, ang tao. Tungod kay ang tao gihatagan sa Dios og otoridad sa pagdumala sa tanang gihimo sa Dios dinhi sa kalibutan. Now take note that the family is the basic unit in our society. Nga ang pamilya nato mao ni ang pinaka-basic, pinaka-pundasyon sa atoang nasod. The family is the strength of our nation. The family is the strength of our barangay. The family is the strength of our purok. Ito na nga kung ang mga namuyo sa usa ka purok, mga dato, kana nga purok, dato na nga purok. Tama? Kung kana nga namuyo ana nga purok, mga pobre, kana nga purok, pobre na. Ato lang gipagamay. Ato lang gipadak-an, mahimo na ng nasod, no, over barangay. Because the family is the strength. Kung kani nga pamilya, awayon ang mga nagpuyo ani nga purok, dahil kani nga purok, ang pamilya ani nga purok, mga awayon, sige lang adtog barangay. Sige lang adtog lupon. Sige pahusay ni purok ani. Kana nga purok, unsa na siya? Awayon nga purok. Ang iyang strength naman sa pamilya. No. Usa kung kani nga purok ang mga pamilya ani malipayon, kini nga purok malipayon. Asabtan ko ninyo? Sa simbahan. Kung kini nga simbahan, ang mga pamilya nga nabilong ani nga simbahan, mga kugihan. Kini nga simbahan, kugihan ni. Tama, sabtan ko ninyo? Kung kini nga simbahan, ang mga membro ani, mga awayon nga pamilya, sige lang husay ni pastor. Sige lang adtog opisina. Kini nga simbahan, unsa ni nga simbahan nga klase? Awayon. Nga naman, maaman niya ang strength. No? Ang strength sa nation is ang autong pamilya. Busa, we need to manage our family. Ingay makatapad, we need to manage our family. Kanang imong anak, kapila naman ako nagiwali sa kanang magdedicate ko. Kung kanang imong anak, sa inyong balay pa lang, tamad na siya, pag eskwela na dito sa ilang eskwilahan, ayaw mag-expect na kugihan na dito. Pag abot na sa eskwilahan, tamad yun na dito. Kaya dito pa lang sa inyong balay, unsa siya? Tamad. Kung kini nga bata, palaaway ni dito sa inyong balay, pag eskwela na, ayaw mag-expect nga, butan gito itong akong anak dito sa eskwilahan. Ito na nga usahay, asa man ka, sister, ubanan gyud ako akong anak, pastor, may eskwela nga naman, palaaway ba kayo to? Basig mga away dito ba? Ano nga di ba, usahay? Nga naman, nag-expect na katungkol kay Mautong ang iyahang attitude sa inyong pamilya because the family is the basic unit of our society. Munang grabe ang pagtagad sa Diyos sa pamilya. Kahit bauni ang pinakapundasyon sa tanan nga mga nasod, the family. Ngano ang mga Israelites, bantugan sila, nga mga nasod, tungod kay ang matag pamilya sa mga Israelites, mga bantugan nga mga pamilya. Mga 12 tribes, grabe ka mga bantugan ang mga 12 tribes. Mabito na nga di ka matingala nga anong ang mga Israel karon, bantug kaayo sila, mga bantugan nga mga tao, bantugan nga nasod. Nga naman, gihimong bantugan sa Dios ang ilang matag panimalay.
Busa ang imong katapad, atiman na ang imong panimalay. Hallelujah. Now, take note, nga, sa usa ka restaurant, kung dili mag-success ang usa ka restaurant, kinsay mabasol? Kinsay mabasol? Ang manager, dili ang crew. Ano? Tama. Ang manager nga naman, siya mamoy gisaligan, gipilinan, nga mamoy magdumala sa restaurant. The same sa gihimo sa Dios. Gihimo sa Dios ang kalibutan, gibutangan sa Dios sa iyang mga binuhat. Kinsay gitugunan sa Dios nga magdumala sa iyang mga binuhat? Ang tao. Pero usahay, ang tao na po hinungdan nga madaot ang mga hinimo sa Ginoo. Mo nang take note, si Satanas dili gid siya gusto nga mag-success ang tao sa pagdumala. Mo nang iya yung paningkamutan nga gubon ang pamilya, no? Ang bana iyang dauton tagaag daghang tentasyon, no? Ang asawa himuog bisihan og maayo, daghan kay trabaho nga ihatag, no? Bisag pwede pa man ta ugma. Himuon yun para mabisi, para wa na'y panahon. Ang mga anak, hatagag daghang mga barkada, para maguba ang dagan sa pamilya. Di na makadumalag maayo. And then you will fail the purpose of God, why He created family. Number one, God created the family. Anong i-create sa Diyos ang pamilya? Gi-create sa Ginoo para mag-manage sa iyahang creation. Ikaduha, why God created family? God created the family to preserve His creation. Dili lang para magdumala, apan para magpreserbar sa iyang mga binuhat. Now the family has the responsibility to preserve His creation. Kita responsibilidad nato nga atong i-preserbar ang mga hinimo sa Ginoo. God preserved the family of Noah. If you will read in the book of Genesis, chapter 6, verse 16, chapter 6, verse 18 and 19, the Bible says, "But I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wives and your sons' wives with you." Verse 18, "You are to bring into the ark two of all the living creatures, male and female, to keep them alive with you." Iyon ang last ka sentence, to keep them alive with you. Nakita sa Dios nga dili na maayo ang dagan sa panahon ni Noah. Because the people are producing ungodly people. Kadtong mga panahon na, ang mga tao, ang ilang mga giproduce, ang ilang mga anak, nagproduce sila og mga dili na mahinadlokon sa Ginoo. They are producing wickedness. That's why ingon ang Dios, akong lunupon ang kalibutan. But He preserved Noah's generation. Iyang i-preserbar. Sulod mo sa arka, Noah. Kaya akong i-preserve ang imong generation. And you will produce a godly generation. Mag-produce ka og Diyos nun nga mga henerasyon. Now, take note. How can we preserve our next generation if there is no Christian family today? Paano nato i-preserbar ang atong next nga mga henerasyon kung walay Kristohanon nga pamilya karon? Sa inyong pamilya, gusto ka nga mahimong ma-preserve ang inyong pamilya nga makabaton sila kaluwasan. Kinsa ba'y gabiton sa inyong pamilya kung muundang ka sa pag-alagad sa Ginoo? Kinsa ba'y giasahan sa Ginoo nga mag-preserve sa next generation? Nag-ampo ta nga mausab ang dagan sa Pilipinas, nag-ampo ta nga ang Pilipinas hatagan og Dios nun. May kahadlok nga mga leaders sa Pilipinas. Unya kung walay mga pamilya nga nag-preserve karon for the next generation, do you think mabago ang dagan sa Pilipinas? Dili. Magpabilin ang dili maayo nga magpadagan sa Pilipinas kung walay tao nga mga Diyos nun nga magpreserbar karon sa next generation.
Malay mo, ang imong mga anak, imong mga apo. Diha mo gawas ang mga mayor sa Kalumpang. Mayor sa Jensan. No? Presidente sa Pilipinas. Wala ta kabalo. Walang karon balang daan. We will start to preserve our generation. Karon balang daan, ato nang isugdan sa pagpreserbar ang atong mga henerasyon sa pag-alagad sa Ginoo. Mula I challenge you, ang inyong mga anak ayaw ibilin sa inyong balay panahon nga magsimba. Dala sa simbahan, nga naman, it is one thing that you are showing to God that you are preserving the next generation. Gusto na magdagandagan, Pastor. Bahala na magdagandagan. Dakpon, Roman as Marcial. Naman po na sila simba. Kasi, ang pamilya, mauning giasahan sa Dios nga magpreserbar sa daghan nga mga tao to produce a godly people. Kinsa may imong giasahan nga mag-produce og godly people? Oh, katubang mga tao nga mga yawan, di man to maka-produce ana. Ang ilang itudlo sa ilang mga anak dito katuram yabong mga makadaot ra mangyapon. So today, Christian generation ang giasahan sa Dios nga magpreserbar sa iyang mga henerasyon. During the time of Noah, kadaghan-daghang mga tao nga pwedeng gamiton sa Ginoo nga mag-preserve sa next generation. Pero mas gipili sa Dios si Noah tungod kay si Noah pitpol nga alagad sa Ginoo. Today, kanang imong next generation, kung imo nang atimanon, mag-faithful ka sa Ginoo, kanang imong henerasyon, mao na'y gamiton sa Dios nga magdumala sa tuang nasod. Oh, wala lang ta kabalo. Siguro karon pastor, wala tiguwang namang lubi pastor. Tama, tiguwang namang yung lubi. Lisod na, pero our next generation naakakaron gipili ka sa Ginoo, dili lang para sa imong kaugalingon, but you will preserve God's creation labi na sa ato ang next generation. We will preserve our next generation. Kaya kita ang gihatagan sa Dios ani. God created the family para ikaw ang mag-preserbar sa next generation. O ito na nga atong ginapalangga ang atong mga anak, atong ginaatiman, no? Kinsay ginapalangga niya yung anak na itasang kamot? Ginailisan, ginapulbusan, no? Wala ginapasagdan, kung magdagandagan, ginapulbusan dayon ang likod, no? Pero dako na, ayaw na tawaga, kay mauwaw na nagbasketball lang, katawaan na sa mga young people. Ayaw na, kay dako na siya. Pasag din na kaya na sa iyang lawas, no? Pero that's part of our caring for our next generation. Atong ipakita ba nga, atong giatiman ang atong pamilya, nga naman, maunay na yung purpose sa Ginoo. Nga nung ihatagan kang pamilya sa Dios para mo atiman ka sa mga next generation nga pohon, kung sila, managko sila, maimo silang mga Dios nun nga mga tao, nga nagasimba, nagadaig sa to ang buhi nga Dios. That's what the purpose of God, why He created people. He created family. Para magtagad sa ato ang mga next generation. Kita, sa atong simbahan, mga leaders, maniguwang mangyud ta. Ang musunod, ani, mga young people na mangyud ni. Wano may angay, dili nga mag-ambak-ambak na nga. Ay, ang free tour niya, tiguwang na ta. Mga mo naman ta din eh. Kasi ginig, saka naman sa istis, maunang ulo. Maurahinong lang nga, maundang ato ang kuan. Maabot ang next generation, sila na po. Sila na po'y gamiton sa Dios nga mag-lead sa ato ang simbahan. Kinsa hinungdan, nga nung nakaabot sila sa level ngayon na, ikaw, kay naay inahan o kamahan nga nagpreserbar sa next generation. Kung atong tinutunan lang ato ang pamilya, no? Sabi mo, after 10 years, kung atagan itong pagtagan, may mong Diyos nun nga pamilya ang atong mga anak, linaw kaayo ang ato ang nasod. Pwede na walay pulis. Kung Kristohano na tanan, sa ibilin imong cellphone dia, di gina mawala. Ayaw lang testingiun niya. Ipusan lang na niya. We trust God, but we don't compliance. We trust God, but we don't compliance. That is preserving our next generation. Ikatulo, why God created family? He created family in order for us to be happy. Gihimo sa Dios ang pamilya para ikaw o ako mahimong nagmalipayon. Amen! Hallelujah! Ingon ng Genesis chapter 2 verse 18, the Bible says,
Then the Lord God said, I see that it is not good for the man to be alone. No? I will make the companion he needs, one just right for him. Abi nimo, imo lang, verse 18, and the Lord God said, I see that it is not good the man to be alone. Nakita sa Ginoo. Nakitaan sa Ginoo ang sulod sa kasing-kasing ni Adan. Nga nagmagulanon si Adan. Busa ingon ang Dios, hatagan ko siya kauban. Si Iba. From then, starting then, si Adan nagmalipayon. That's the purpose of the family. Para ikaw ug ako magmalipayon. Now, mga bana, nalipay ba mo sa inyong asawa? Hinay lagi. Nalipay ba mo sa inyong asawa? Mga asawa, nalipay ba mo sa inyong bana? Mga anak, nalipay ba mo sa inyong mga mama o papa? Oh, because that is the purpose why God He created para ikaw magmalipayon. No? Si bana, ang bana, no? Dapat di ay ang bana makapalipay sa asawa. That's the purpose. Dili ka ikaw ray malipay, dapat ikaw po makapalipay. Labi nagkugihan imuhang bana, malipay gyud maayo ba. Dili nga mo'y hinungdan sa kagulanan ni Mrs. ang iyang bana. Nganong tiguwang naman kay kagnaw, ambot niya kung bana, oy, maka-stress kayo. Dili, makapalipay. He created family para magmalipayon ka. Ang mga asawa, dapat ay makapalipay sa bana. Dili mo hinungdan nga ang bana, di na ganahan mo uli. Kaya hindi siya ganahan sa iyang asawa. Ulam na diri. Mga anak, dapat makapalipay sa pamilya. Dili kay mo hinungdan sa problema sa pamilya, mo hinungdan nga ma-stress si tatay, ma-stress si nanay, tungod sa mga anak. Mga anak, naminaw mo? Wala ni amin. Makapalipay. Because this is the main purpose. Ingnan mo kaugalingon, ako dapat makapalipay sa ako ang panimalay. O na hinungdan, why God He created family? Para magmalipayon ang ato ang matag panimalay. Now, there are two things that God initiate to have a happy marriage, happy family. Duha ka butang nga gi-initiate sa Ginoo para magkaroon og malipayon nga pamilya. Una-una, trabaho. Everybody say, trabaho. The Bible says in the book of Genesis chapter 2, verse 15, the Lord took the man and put him into the Garden of Eden to work, eat, and to take care of it. Ingon ang Biblia nga ang tao gikuha sa Ginoo, gihulma sa Ginoo, o gibutang sa Garden of Eden para magtrabaho. Everybody say, trabaho. Kinsay na itrabaho din taas ang kamot. Mayroon. Tanan, trabaho ba? Basta kay trabaho. Oh. Trabaho. Kana mga asawa di ay. Abi nimo grabe trabaho ning asawa. Oh. Manglaba, tigluto, chip cook, security guard. Oh. Grabe. Manager, tig-budget, finance. Oh. Grabe trabaho ning asawa. Oh. Accounting. Abi ninyo mga asawa, may trabaho, grabe trabaho ng asawa. Night, paano siya? 24 hours ang duty, anak. Trabaho. Gihimo sa Dios si Adan, pagkahuman, gikuha siya, gibutang sa Garden of Eden, gihatagan siya og trabaho. Take note, wala gihatagan si Adan og asawa, hangtod nga wa siya'y trabaho. Pastor, sa inyong hunahuna, kung nagminyo nga way trabaho, unsay mahitabo? Unsay mahitabo? Ha? Oh. Kung nusulod ka sa kaminyoon, wa kay trabaho, kamong duha, way trabaho. Sige na mo, ligid-ligid. Imbes ka, magmalipayon ang inyong panimalay. Kagubot ang mahitabo.
Maunay mahitabo sa pamilya kung walay trabaho. That's why when tama gyud gi-arrange sa Ginoo ba ang pagplastar kung imo talaon ang Genesis, giplastar gyud og maayo sa Ginoo ang pamilya. Nga si Adan usa niya gihatagag asawa, iya sang gihatagag trabaho. Si Adan. Kaya kung si Adan o si Iba way trabaho, sige dulog. Kada tuig manganak si Iba. Tingdaghana. That's why we need to understand the plan of God in our marriage. Wala mga young people, gi-challenge ta mo. Ayaw sa gyud kung pwede lang mag-uyab-uyab kung way trabaho. Nga naman, the purpose kanong nag-uyab-uyab ka, pwede lang crush-crush, pwede lang imyo-imyo. Pero kakalang uyab-uyab man good, musunod na ka sa next level, ana. Unsay next nga level, ana, maminyo ka. Unya kung wa kay trabaho, maminyo ka. Do you think magmalipayon ang inyong pamilya? Dili, oy. Tungod kay, mauni ni ang sequence sa gihatag sa Dios nga paghuman nga nanay trabaho si Adan, gihatag sa Ginoo si Iba. Di pa to, nagmalipayon si Adan. Pero mga young people, kung naa na kay trabaho, unya wa pa ka maminyo, di po na maayo. Ayaw na po dugaya kung naa na kay trabaho. Ang minyo na po mo. No? Pero why trabaho? Ayaw yun, palumag-lumag, minyo. Nga naman, dili yun ni mo ma-appreciate ang gihimo sa Ginoo. Wala usay, basulo na to. Sa man na ingon, malipayo ang magminyo. Ingon, gwapo, giplano sa Ginoo. Pero nga wa man ko nagmalipayon, ani? No. Wala man ni mo gitanaw ang sequence na gihimo sa Dios sa pamilya. Ikaduha, para magmalipayon ang pamilya, He give instruction. Naghatag siyang instruction. Everybody say instruction. The Bible says, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Naghatag ang Diyos og instruction kay Adan o kang Iba sa pamilya. Pero unsay gihimo ni Adan o ni Iba? Gi-follow ba nila ang instruction? Wala. Because they did not follow the instruction of God, imbes nga magmalipayon ang ilang pamilya, nagbagulanon ang ilang pamilya. If you will not follow God's instruction, take note, dili nimo kamahayan ang Ginoo. Nganong inana ang nahitabo sa imong pamilya? Because you don't follow God's instruction. In Ephesians chapter 5, verse 22 and 25, the Bible says, wives, submitting yourself unto your husband as unto the Lord. This is part of God's instruction. Gusto ka magmalipayon, hapsay ang dagas pamilya, sunda ang instruction sa Ginoo. Unsa ganitong gihimo sa Dios para magmalipayon? Una-una, dapat na ay trabaho. Dapat, ikaduha, musunod sa instruction. Ang instruction sa Ginoo in verse 22, nga ang mga asawa dapat musubbitar sa bana. If you will not follow God's instruction, don't expect na magmalipayon ang inyong pamilya. Siguro mingon ka, pastor, malipayon kay ko, pastor, kaya nga kung bana ba, ning sunod yun. Ikaw ra ang nagmalipayon, pero kanang imong bana, wa yun na nagmalipayon, nagmahay siguro na. Sabi nga akong asawa, no? Ikaw ra yung nagmalipayon, ning sunod imong bana, pero that is out of God's instruction. Wala na layo na sa instruction sa Ginoo. Tama? Mga mga asawa, musunod yun mo. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Ang bana hulagway sa Ginoo nga mao'y ulo sa pamilya. Mga bana, taas ang kamot. Karaway-kaway. Mga ulo sa pamilya. Dili lang nga mga ulo, but take note, ingon siya, He is the Savior of the body. Ingon nga si Kristo, mao'y manluluwas sa mga tao. Ang bana po dapat mao'y manluluwas sa iyahang pamilya. Kung naay kakulangon sa pamilya, kinsay Savior ang bana. Kung naay magsakit sa pamilya, kinsay Savior ang bana. Dili nga Savior nga murag Ginoo. Dili ba? Akong pasabot. Ikaw mo'y maningkamot sa sitwasyon.
Dili nga ang asawa nagkalipulipo na nangita asa mo adto ang bana ako li atiman dinhi. Dili gud kay nahadlok ra gud tong bana gud. Labi na ka ng mangutang, ikaw lang dito ako li atiman dinhi. We are the Savior, mga bana. As the head of the family, as Christ is the head and is the Savior of the body, we are also the Savior of our family. Mabito na nga matingala mo nga ang mga bana, mao gyud naning kamot. Kay mga manay sugo sa Biblia. Verse 24, therefore, as the church is subject unto Christ, so the wives be to their own husband in everything. Mga asawa, in everything. Usga. In everything inyong giingon ha. Ingon ang Biblia, ang mga asawa musubitar sa tanan mga butang. Dili nga musubitar lang kung malipayon. Or musubitar lang ko kung sakto imong irimit. Pero kung di irimit, di kulang imong irimit, ako gyud matuman. Ingon ang Bible, in everything. Ama, sa tanan nga mga butang ang mga asawa musubitar. Kung di ka musubitar, di gyud na magmalipayon inyong pamilya. Sultihan ta mo. Mga bana, kung di ta magpakaulo sa ato ang pamilya, di gyud na magmalipayon ang atong pamilya. Because we are not following God's instruction. Verse 25, husband, loves your wife, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Mga bana, higugmaon daw nato ang atong mga asawa. Mga bana, higugmaon nato ang atong asawa? Amen? Hallelujah? Even as God gave himself for it. Even nga pwede nimong ihatag ang imong kaugalingon para sa imuhang asawa. Kung other term pa na sa akong ginawali sa kasal, willing kang mamatay para sa imong asawa. Kaya ba mga bana? Kaya? Willing kang mukuan ba? Kung naay tubig diya nga uhaw na kayo mo, kamong duha murag kamatyo nun. Kaya ba nimo ang tubig ihatag sa imong asawa? Unya ikaw nalay di mo inom? Kaya ba mga bana? Na may verse, pastor, nga, ulo gud mi pastor, mga lalaki, kami gyud una mo inom, kay kami gud ang una, ulo. Kalusot ra gyapon. Dili. As a husband, we are willing to give our life for our family. If you will follow this instruction, you will have a happy family. Ato palakpakan si Jesus.